Magpalang gabi sa ating lahat. Ereb to. Naimbag na rabi. Baka yun ang masumagot sa Tibel pang sasagot ko. Praise the Lord. Tayo po ay muling mag-aaral ng kanyang salita. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much na tunay nga pong binigyan niyo po kami ng kalayaan na pag-aralan ng inyong salita. Dalangin po namin na patuloy po kayong mangusap sa gabing ito, O Diyos. At tunay na madakilang yung pangalan in our midst, Lord God. We glorify you, we magnify your name. At tunay nga, Ama, na we just open our hearts. May open our understanding, Lord God. At ano man po yung mga revelation ninyo pong ibibigay sa amin, we pray, Father God, na mag-humble po kami sa inyo pong harapan. Upang, O Lord God, tunay nga pong mabago ang mga buhay namin ayon po sa inyo pong naisin. Sa inyo po, Panginoon, namin pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, aragtog muli sa atin. And we praise the Lord sa presensya po ng ating pong mga kapatid na bago po nating nakasama, si Sister Luz at Ligaya. Na-memorize ko. Luz and Ligaya. Tayo nga, Sister Luz. Ayan, si Luz. Tapos si Misa, si Joy. Tayo nga, Sister Ligaya. The second time niyang pumunta po sa ating church. Wag po natin silang iisnabin para babalik po sila dito. Mamaya, pagka oras po ng fellowship, unahin po natin sila. At kasi tayo naman, magkakakilala na tayo. Wag na natin unahin si Ethel. Unahin natin yung ating pong mga kapatid. Bago din po siya sa trabaho niya. Ayun, so, nasa chapter 18 po tayo ng ating pong pinag-aaralan sa libro ng Matthew. We are already 1.5 years studying the book of Matthew. At marami pa po tayong chapter na aaralin, mga kapatid. At tayo po ay huminto dun po sa chapter 18 verse 10, verse 9, no? And we will continue from verse 10. But bago po tayo mag-proceed doon, mga kapatid, balikan po natin ng konti yung chapter 18. So chapter 18, yung pong setting ng kwentong ito, sila po ay nasa Capernaum. Si Jesus ay nasa Capernaum at tinanong siya ng kanyang mga disciple, di po ba? Sabi ng kanyang mga disciple, sabi dito sa aking Bible, who is greatest in the kingdom of heaven? So yun yung kanilang problema. Lord, sino po ba yung greatest? They know that the Lord Jesus is the King and will reign forever. So sino yung magiging kanang kamay ng Panginoon? So they were so interested kung sino ba ang kanang kamay ni Jesus, no? So doon po sa ibang text, may mababasa po tayo doon na yung nanay mismo ni James and ni John lumapit po kay Jesus at sinabi, Panginoon, sila po yung gawin yung mga greatest, mga kanang kamay. Bakit? Kasi mga kamag-anak ni Jesus si James at saka si John, no? But iba po yung naging answer ng Panginoon as we look back doon po sa ating pinag-aralan nung nakaraan. Sabi po doon sa verse 3, I tell you the truth, unless you turn from your sins and become like little children, you will never get into the kingdom of heaven. So una pong sinabi ng Panginoong Jesus, no, na ito ang katotohanan. You will never get into the kingdom of heaven. Kung yun ang pangarap nyo, hindi muna yun yung isipin nyo. Isipin nyo muna if you really can enter into the kingdom of heaven. Di ba? Kasi hindi ka pa nga sigurado if you will enter into the kingdom of heaven. You will ask if who is the greatest in the kingdom of heaven.
No, kahit sabihin po, Panginoon, sino po kaya ang magiging great? Kung hindi naman din ako makakapasok sa Kingdom of Heaven, I will not know. Di po ba? Kasi wala pong pwedeng sumilip doon at sabihin, si ano pala yung greatest doon eh. Siya pala yung naging alalay ni Jesus, si Pedro. Minsan ganun po yung sinasabi natin. Si San Pedro kasi ang tagawak ng susi. Siya ang alalay ni Jesus pala. So babalik tayo sa lupa. Hindi po yun. Wala pong ganon sa kalangitan. So ang sabi ng Lord, kung hindi kayo magiging kagaya ng mga batang ito, you will never enter the kingdom of heaven. So, mga kapatid, ang pinaka-aim ng chapter 18 is to be a child into a childlikeness character. Yan po yung pinaka-goal. Pinaka-goal ng chapter 18 from verse 1 hanggang sa dulo ng chapter 18. And tinuruan po tayo that if we are going to be a child, hindi po childish, kundi childlike character. If we are going to be in a childlike character, mga kapatid, tayo po sabi sa verse 4, we should be humble. No? We should develop or to choose and develop our humbleness. Yun po yung ating napag-aralan. And verse 5, sabi doon, we have to serve others. We have to welcome others as Jesus. We have to serve others as to Jesus. So, hindi po pwede yung humble ka lang, pero hindi ka naglilingkod. No? So, we have to be serving others as serving Jesus. So, Jesus here is talking to believers, serving other believers. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, dahil tayo naman, alam na natin yung kusina at plato, pag fellowship na, unahin po natin ang ating mga hindi alam ang plato kung saan. No? So, we are to serve others as Jesus. Sabi nga ni Jesus, I came to serve, not to be served. No? Nakakahiya naman po na tayo po ay magpapaserve. No? Kasi si Jesus nga sabi niya, I came to serve and not to be served. Sa una niyang pagpunta. And doon po sa 6 and 9, makikita po natin doon mga kapatid, the reminder of the Lord Jesus, if we are going to be a stumbling block, kung tayo po'y maging katitisuran. Sabi niya, bilang mga anak ng Diyos, huwag niyong hahayaang kayo'y maging katitisuran ng iba. No? Ng ibang mananampalataya, yung hindi sila magpapatuloy because of what you did. So, hindi na po natin yun i-elaborate dahil napag-aralan na po natin yun. And, verse 10, dito po tayo mag-uumpisa sa verse 10. Ang sinasabi po dito ay, sabi po sa verse 10, basahin natin ang verse 10, sabi dito, beware that you don't look down on any of these little ones, for I tell you that in heaven, their angels are always in the presence of my Heavenly Father. So ano pong sinasabi sa atin mga kapatid? So ito po yung another point of being in a childlike character. No? Another point is in verse 10. Sabi dito, beware. Tingnan natin, siguraduhin natin na hindi natin titingnan ang iba na mas mahina kaysa sa atin. Kumbaga, i-take advantage mo. No? Beware of being arrogant. Bilang isang mananampalataya mga kapatid, we should not be arrogant. By the way, yung title po ng message po natin ngayong gabi ay 1 of 99. Kasi yun po yung susunod nating pag-uusapan. 1 of 99. So nakita po natin mga kapatid na dun sa ating review ay dapat hindi rin tayo maging arrogant. Ano po yung nangyayari pag arrogante ka? You will not help others. You will not be humble. No? Ano pa? Lahat ng mga bagay na sinabi natin noong una, hindi mo gagawin. You will not also repent in the first place. Dahil arrogante ka, you feel that you are perfect. No? You think
think of yourself that you know everything. And you don't need to serve, you don't need to listen to other people. Kasi, arrogante nga eh. Arrogante, no? At sa ibang, dito po sa New Living Translation, wala po ditong verse 11 sa chapter 18. But in other translation, meron pong chapter 18 verse 11. At ang sabi doon, for the Son of Man has come to save that which was lost. So yung mga latest na manuscript ay isinali na ito. So sinasabi po ng Panginoon sa atin from verse 10 and 11, sabi doon, di ba, na ang anghel sa 10, yung anghel ng Diyos ay nasa presensya lagi ng Panginoon. So do not be arrogant dahil anuman ang gawin mo sa little ones na to, sa mas mahina sa'yo, God knows what you are doing to them. So don't be arrogant dahil ang mga angel ay nagsusumbong sa Diyos sa ginagawa mo. No? There's nothing hidden from the Lord. At sa verse 11, sinasabi po dito that Jesus saved everyone. Wala tayong pwedeng ipagmalaki dahil kagaya ng iba, ako ay niligtas lang din ng Diyos. Hindi ako pwedeng mapagmalaki kasi magmalaki dahil hindi ibig sabihin na mas marami ang dugo na ibinuhos ng Panginoon sa akin kesa sa inyo. No? Ang dugo ng Panginoong Jesus ay binuhos sa sanlibutan. Namatay siya sa krus for our sin para mabayaran ng ating kasalanan. At ang lahat ng yon, mga kapatid, sino man ang tumanggap sa Panginoong Jesus, hindi po yon installment. If we are going to receive the Lord Jesus as our Lord and personal Savior, kung tatanggapin mo siya ng buong tapat at pananampalataya, maliligtas ka. No? God, the Lord, our Lord Jesus, is still saving people until now. Maybe tomorrow. We don't know kung kailan po siya mag-i-end ng kanyang grace. If the Lord will come tomorrow, so ngayon po yung ending ng grace niya. But patuloy lamang po na makikita pa rin po natin that in the book of Revelation, na makikita natin after ng rapture, kung kailan kukunin niya yung kanyang mga anak, yung kanyang mga niligtas in the air, whoever will be left behind. Mas mahirap na, pero ang kabutiang loob pa rin ng Panginoon ay papakilusin niya pa rin. But you have to strive more than to surrender your life. No, you have to prove in every day of your life to fight against terrorism. In other words, in summary, mga kapatid, if you are going to be left behind, you have to fight against evil. Kasi in every side, kailangan mong mamili. So kung gusto mo ng mas madaling buhay bilang isang mananampalataya, isuko mo na ang buhay mo ngayon sa Diyos. Isuko mo na sa Panginoong Jesus. So verse 12, ito po yung pinagkuhanan natin ng title, One of 99. So, ito pa rin po, no? Ang pagpili ng Diyos, ang pagtanggol niya sa mga mahihina, mga little ones na sinasabi po dito sa ating Bible. No? Sabi dito sa verse 12, if a man has 100 sheep, and one of them wanders away, what will he do? So, isang tao, not the Lord, no? Isang tao na mayroon pong mga alagang tupa. A shepherd. Won't he leave the 99 others on the hills and go out to search for the one that is lost? So, makikita natin mga kapatid na itong shepherd na to, ilalagay niya ang kanyang 99 na mga tupa sa safe place
on a hills na kung saan matatanaw niya rin, no? And go and search for the one that is lost. Iiwanan niya itong 99 and he is going and he will go and search for the lost. Just imagine mga kapatid na kung gaano kahalaga sa isang shepherd na to, yung pong isang shepherd na nawawala. No? So, yung mga shepherd mga kapatid, they are intelligent when it comes to identifying or recognizing their shepherd, yung mga sheep. Wala. They recognize their shepherd, sabi ng aking nabasa, even if marami ng taon ang dumaan. Naririnig nila, nare-recognize nila ang boses ng kanilang tagapag-alaga, ng kanilang pastol. So no one will go there to find the sheep. Dahil, ano po? Kilala lang niya ang boses ng kanyang shepherd. Wala siyang ibang lalapitan kasi this sheep will be in danger kung may tatawag sa kanyang iba, baka gawin siyang tapa. No? So, he will just listen to his shepherd. No? Yun lamang po yung kanyang pakikinggan, susundin. Kaya nga, mga kapatid, itong shepherd lang na to ang pwedeng maghanap sa kanyang sheep. Kasi di ba, ang mga shepherd, mayroon po silang mga boses na kinikreate para ma-identify ng kanilang mga sheep na sila yon. So no one, kasi mayroon pong mga experiment mga kapatid na pareho ng boses, ibang tao, yung mga sheep, hindi pumupunta. No, hindi sila pumupunta doon kahit pareho ng tono. Pero ibang tao, hindi na yun pinupuntahan. So, ganun po sila katalino pagdating doon. Pero dahil nga, itong mga sheep na to, ay talagang prone to danger dahil maliliit ang kanilang mga paa, malalaki ang kanilang katawan, lalo na kung makapal na yung kanilang balahibo, they are prone to danger. Pwede silang madulas, at pag nadulas sila, hindi na sila makakabangon. No? Matitihayan na lang sila doon at hindi sila makakabangon. Even if they are intelligent in identifying their shepherd, pero kung may mangyari sa kanila, no? Hindi po sila makakabangon na. At ang mga sheep na to, yung mga shepherd lang ang pwedeng magdala sa kanila dun sa still waters. We have to remember, mga kapatid, sabi ng Panginoong Jesus, doon sa Psalms 23, no, sabi doon, He leadeth me into the still waters. Kasi ang mga sheep, ayaw nila ng mga may alon-alon, ng maingay na tubig. No? So, hindi po sila makakakain away from the shepherd. Delikado yung buhay nila. So, this shepherd, ay ganun na lamang, hindi po niya sinabi, may 99 pa naman. No? Bahala na yung isa. Pero, he went on to find yung lost. At sabi dito, if he finds it, I tell you the truth, he will rejoice over it more than over the 99 that didn't wander away. In the same way, it is not my heavenly Father's will that even one of these little ones should perish. So makikita natin mga kapatid, dito po sa ating pong binasa, no, na ang gusto ng Lord, not anyone, not one of those creation, of His creation, yung pong mga tao na create niya in His image and likeness, will perish. So sinasabi lang ng Panginoong Jesus dito na kung ang lahat nga pinapahalagahan ng Diyos, how much more yung talagang lumapit na at pumunta na sa kanyang sheepfold, pag nawala yun, hahanapin ng Diyos. Hahanapin ka ng Diyos. Kaya huwag kang makukulitan, kapatid. Pag ikaw ay pinapaalalahanan at hinahanap ng mga
kapatid mo sa iglesia. That's one way of how the Lord is looking for you. Magtaka ka, kung nawala ka, wala na silang pakialam sa'yo. Magtaka ka pag hindi ka na nila message. Kasi ibig sabihin, yung sheepfold na kinaroroonan mo, yung inilagay dyan na shepherd na mag-aalaga sa'yo, ay hindi totoo. Bakit? Because if he is a true shepherd, aalalahanin ka niya. Pero we have to always remember, mga kapatid, if we are really a sheep obeys and hears and listens to the voice of his shepherd. Hindi po tayo dapat magiging matigas. Hindi po dapat tayo hindi makikinig. Amen? Tayo po dapat ay makinig. Sabi po doon sa Isaiah 53 verse 6, sabi doon, all of us like a sheep have strayed away. We have left God's path to follow our own, yet the Lord laid on him the sins of us all. So, sabi nung last verse ng verse 14, it is not my Father's will that even one of these little ones should perish. Alam niyo mga kapatid, if you are just going to really meditate the verse na sa Matthew 18 verse 14 at saka yung Isaiah 53 verse 6, ang ibinayad sa iyo, kahit yung kanina verse 11 ng chapter 18 yung binasa natin, ang ibinayad sa iyo dugo ng Panginoong Hesus. Niligtas ka ng Panginoong Hesus. Namatay ang darling of heaven, sabi ng isang kanta. Namatay siya, the beloved of God, the one who created the heavens and the earth, yung may-ari ng lahat ng stars and universe. Namatay siya for you. Para lang hindi ka mamatay eternally. Diba? If we are just going to really meditate those verse, mga kapatid, hindi mo iisipin na magpakatigas-tigas sa Lord, kundi susundin mo ang Panginoon. Because you knew that it is the blood of the one who created the heavens and the earth ang ibinayad para lang maligtas ka. Para lang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. No? If we are just going to meditate that verse, sabi dito, di ba? Lahat tayo nawala tayo. Mga sheep na laid astray. But, ang Diyos po, sabi dito, yet the Lord laid on him the sins of us all. Kinuha. Dinala ng Ama ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan sa kanyang anak. Kasi walang ibang pwedeng magligtas kundi ang kanyang anak lang. Jesus obeyed the Father up to the finished, up to the cross, no? And say, it is finished. Father God, it is finished. Alam niyo mga kapatid, we have to always remember, nung sinabi ng Panginoong Jesus, my God, why have you forsaken me? Alam niyo, the time that the Lord Jesus was crucified at the cross, that is the only time He was separated from the Father. Kaya sabi niya, why have you forsaken me? Bakit ba tinorsake siya ng Ama at that very moment? Because He carried your sin and my sin. At hindi po pwedeng makijoin ang Ama sa isang makasalanan. No? Jesus became sin so that you and me will be righteousness in the presence of the Lord. Kaya huwag natin gagawing joke ang pagiging Kristiyano natin. If
if we are not going to be serious in our Christian life, mga kapatid, kailangan po nating isip-isipin ng mabuti. Ano ba talaga ang mahalaga sa buhay na to? If we are not yet serious. At kung naisip mo na mas mahalaga ang mundong ito, stop obeying the Lord. Talagang totally disobey the Lord. Kasi ganun din yun eh. The summary of it all ay ganun din. But if we wanted to obey the Lord, strive to obey God. Strive to obey the Lord. God is a gracious God, compassionate. Mula dito sa verse 1 ng chapter 18, pinapaalalahanan po tayo na kinikare niya tayo. Hindi ibig sabihin na mahina ka, pababayaan ka lang niya. He cares for us. Sabi sa Luke 19:10, "For the Son of Man came to seek and save those who are lost," mga kapatid. So ito pong Luke 19 verse 10, this is a part of the story of Zacchaeus. Sino pong nakakakilala kay Zacchaeus? The small man. Sino pong nakapunta na sa Jericho? Ayun, di ba may puno doon ng sycamore tree na according to the tradition ng story, ay ito po ay umakyat po si Zacchaeus doon kasi padaan na si Jesus. Gusto niyang makita sino ba yung Jesus na yun. At si Zacchaeus po ay isang tax collector, mga kapatid. Kinamumuhian siya. Mayaman siya, pero kinamumuhian siya. Bakit? Kasi gusto lang niya magkamal ng salapi. Wala siyang pakialam kung yung natatapakan na niya yung ibang tao dahil sa paniningil niya ng mataas na tax. Pero he saw the Lord Jesus saw him. Hindi siya ang unang nakakita. Si Jesus ang nakakita sa kanya. Sabi niya, "Zacchaeus, bumaba ka dyan. Magkakain ako dun sa inyo." Excited naman si Zacchaeus. Inimbitan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Siyempre, ang kanyang mga kaibigan ay mga tax collector din. Siyempre, kung magsasabong ka, kaibigan mo, magsasabong din, di ba? Kung tax collector ka, ganun din ang hanap buhay mo. Tayo, dahil mga caregiver tayo, mga caregivers din ang mga kaibigan natin. No? Dati, nung nasa Taiwan ang iba sa atin, di mga factory worker din ang mga kaibigan natin doon. So, ganun po na mga kapatid. Sinabi ng Panginoong Jesus nung sinasabi ng mga Pariseo, tingnan mo yan, nakikikain sa mga tax collector, sa mga makasalanan. Sabi ni Jesus sa kanila, "For the Son of Man came to seek and save those who are lost." Mga kapatid, dati po tayo lost. Sana hindi na tayo ngayon lost. Sabihin mo nga sa katabi mo, dati kang lost. Ngayon, nawa, hindi na. No? Kasi kung hanggang ngayon lost pa tayo, mga kapatid, dati tayong lost, hanggang ngayon lost pa din tayo. Bumalik na tayo sa Lord. No? Sayang ang panahon, mga kapatid. So, let's move on. Dito po sa John 6, verse 37 to 40. Sabi po dito, "However, those the Father has given me will come to me, and I will never reject them. For I have come down from heaven to do the will of God who sent me, not to do my own will. And this is the will of God, that I should not lose even one of those who has given me. He has given me, but that I should raise them up at the last day. For it is my Father's will that all who see His Son and believe in Him should have eternal life. I will raise them up at the last day." So, ayun ang pangako ng Panginoong Hesus sa kanyang pagliligtas. No, mga kapatid, sabi niya doon sa verse 14, kanina sa binasa natin sa Matthew 18, verse 14, "It is not my heavenly Father's will that even one of these little ones should perish." Kaya sabi ng Panginoong Hesus, ang aking Ama ang nagpadala sa akin, ginawa ko ang trabaho ko bilang tagapagligtas niyo kasi ayaw niya na mapahamak kayo. Ayaw niya na magpatuloy kayo na
naliligaw. Sabi niya, ang lahat ng niligtas ko, hindi ko kakalimutan. I will raise them up in the last day. May ganun po ba kayong pangako na pinangahawakan, mga kapatid? O mga pangako ng sanlibutan ang ating pinangahawakan? Just remember, lahat ng pangako ng sanlibutan, if it is not through the Lord, nasisira yan. Yung marriage nga, di po ba? Nangangako kayo sa harap. Sinasabi nyo, sa harap ng Diyos. Sa harap ng tao, kayo'y mag-asawa. Pero pagkalipas ng ilang taon, ayaw na ninyo sa isa't isa. Nawa hindi po gano'n ang mangyari po sa atin, mga kapatid. At kung may nangyari na pong gano'n, silang tumalikod sa inyo. Supposed to be gano'n na, dapat. Ibig sabihin, you remain faithful, silang tumalikod sa inyo, at kung wala na kayong magagawa doon, you have fasted, you have prayed, everything you did to save the marriage. Pero wala na. Stay clean and pure. Huwag kang mag-asawa. Kasi ganun ang sinasabi ng Bible. If you are going to marry somebody, sabi mo, binata naman siya, o dalaga naman siya. Ako lang naman ang may asawa, it's still adultery. No? Manatili kayong pure. Okay lang yun. Ang buhay naman, hindi naman matagal. Ang ating buhay sa mundo nito ay temporary lamang. So, hindi po natin pwedeng i-exchange sa mga bagay na mapapasaya lang tayo. Kagaya lang nang bumibili ka ng iPhone 15 Pro Max. Di ba? Pansamantala lang naman ang kasiyahan mo na talagang ayaw mong madaplisan ng kahit na anong gasgas. Mamaya nakakalimutan mo na rin eh. Pero si bro, di ba may pinost siya? Pinost mo. Yung kanya daw cellphone ay too close sa kanya. Dapat medyo malayo, no? So, alam niyo yun mga kapatid, ganun lang lahat ng bagay sa mundo para lang gamit yun. You will be happy temporarily, tapos lilipas din. Pero iba ang marriage kasi ang commitment ng marriage ay hindi dapat emosyon. Yun po ay commitment. No? At mananatili yun. So yun po yung covenant na mayroon ka sa mundong ito na mananatili dapat. Lagi. No? So let's move on mga kapatid. Sa Matthew 18 verse 15 to 16. Sabi po dito, if another believer sins against you, go privately and point out the offense. If the other person listens and confesses it, you have won that person back. But if you are unsuccessful, take one or two others with you and go back again so that everything you say may be confirmed by 2 or 3 witnesses. So, kasama pa rin po ito, mga kapatid, doon sa ating pinag-aaralan na pagkalinga ng Diyos sa atin. So, nagkasala ka. Sino po dito ang hindi nagkasala? Sino po dito ang tumalikod sa Diyos? Sinong tumalikod sa Diyos? Sino yung tumalikod sa Diyos? Wala? Masakit daw ang kamay, hindi makataas. Wala sa inyong tumalikod sa Diyos, mga kapatid. In your whole life, hindi kayo tumalikod sa Diyos? Hindi niya naranasan iwanan ng Diyos? O, di nga. Ako, aminado ako, tumalikod ako sa Lord. Maraming beses akong tumalikod sa Diyos. Pero, salamat sa Diyos because there is repentance. No? At, sabi nito, kung ang iyong kapatid ay nagkasala mismo sa iyo,
Nagkasala, what kind of sin? Hindi po sinabi sa atin, maliit o malaking kasalanan, inisnab ka, hindi ka pinautang, o hindi binayaran ang utang niya sa'yo. Whatever it is, hindi ka pinahiram ng pamplansya ng buhok, no? Maliit o malaking kasalanan, pagka nagkasala ang iyong kapatid, sabi, puntahan mo, kausapin mo. Kausapin mo. Pag nakausap mo siya, at inamin niya yung kasalanan niya sa'yo, okay na, di ba? Balik siya sa Lord. Malalaman niya na kailangan niyang mag-repent. And if he repents, this person repents, you gain him again to the Lord. No? Sabi nito, go privately. Go privately doon sa taong yun na nakagawa ng kasalanan sa'yo. Bakit mga kapatid ganon? Kasi minsan, may mga pagbibintang. Hindi natin alam kung ano yung kasalanan natin. Galit na pala yung iba sa atin, na pagbibintangan lang pala tayo, hindi natin alam na kasalanan na yon, no? May nagawa pala tayong kasalanan, sama-sama na ng loob niya. I have that experience. Yung unang-unang experience ko ng ganon, nung nandun po ako sa Taiwan. We have a prayer book. Kasi yung prayer book na to, pinapasa namin sa another kapatid kung sinong naka-assign next week sa prayer meeting. Ikaw maglilista ng prayer items. So, pinasa niya yung mga, nilista ng mga prayer items doon. Inilista ko doon yung sinulat ko na pinag-pray namin siya, absent siya nung nag-pray na akong nagsulat. Absent siya. Pinag-pray namin siya na boldness para makatayo sana siya sa paglilingkod sa Panginoon. So, he misinterpreted the word boldness. Sabi niya siguro, kaya sinabi ni Sister ganito, ni Sister Just ang ganito, kasi nakikita niya lagi akong naka-stockings lang dito sa loob ng room, sa dorm. So, ang interpretation niya ng boldness ay dahil lagi siyang naka-stocking sa loob ng dorm, ng room nila sa dorm. Nagalit siya. Hindi niya ako kinausap ng matagal na panahon hanggang sa napag-usapan yung prayer items na yun. Sabi niya, ba't naman ganun sis? Ba't ganun ang nakasulat dito? Sabi ko, sis, alam mo, pasensya na talaga. Alam mo, ang ibig sabihin lang kasi niyan, na maging mas confident ka na makatayo para maglingkod sa Panginoon. Walang ibang laswa na ibig sabihin. Doon, nagkaayos kami. Kung hindi siya nagsabi, di masama pa rin ang loob niya sa akin. Medyo mga ganun mga kapatid. Allegation. Mga pagbibintang nang hindi naman natin ginawa. Di ba? Pero minsan sinadya talaga at hindi ka talaga nagkakaroon ng lakas ng loob na humingi ng sorry. So mas maganda talaga kung yung kapatid na napasama ang loob, lalapit sa iyo at hihingi ng, oy, na sumama talaga ang loob ko sa iyo. Ganun. Hindi mo ako tinira ng ulam. So, it is an offense, mga kapatid. Mga ganong bagay. No? So, sinasabi po dito, na pag ganun po, no, ay, kung hindi siya makikinig, bring 2 or 3 witnesses. Bakit 2 or 3 witnesses? Sabi dito sa Leviticus 19:17-18, do not nurse hatred in your heart for any of your relatives. Confront people directly, so you will not be held guilty for their sin. Do not seek revenge or bear a grudge against fellow Israelites, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. At sabi dito, no, basahin po natin yung tungkol po sa 2 or 3 witnesses. Sabi sa Deuteronomy 19:15, ining punta ako sa dulo, you must not convict anyone of a crime on the testimony of only one witness. The facts of the case must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. So kung nakapag-usap na kayo, you have to bring 2 or 3 witnesses. Yung witness
hindi yung yung witnesses, mga kapatid, hindi yung chismis lang ang nasagap nila. No? Yung nakakita talaga sa offense na nagawa niya sa iyo. No? So, ganun po. Sabi na binasa natin kanina sa una, na huwag nating papatagalin. Do not nurse hatred. Paano, pastora, kung ayaw naman makipag-reconcile? Di ba may mga ganon? Ayaw makipag-reconcile eh. Gusto nila, alagaan yung galit nila. Di pa alagaan mo yung galit niya sa'yo, basta ikaw, nakapagsabi ka na sa kanya. No? Minsan kasi pag kinonfront, di ba, ang nangyayari, nagagalit sa'yo. Nababaliktad. May kasalanan ka sa akin. Pag kinonfront mo, para ganun lang. Grabe ka naman, napikon ka na kaagad. No? Masama yun. Sabi sa 1 Corinthians 9, verse 19 to 22, even though I am a free man with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. When I was with the Jews, I lived like a Jew to bring the Jews to Christ. When I was with those who follow the Jewish law, I too lived under that law. Even though I am not subject to the law, I did this so I could bring to Christ those who are under the law. When I am with the Gentiles who do not follow the Jewish law, I too live apart from the law, so I can bring them to Christ, but I do not ignore the law of God. I obey the law of Christ. When I am with those who are weak, I share their weakness, for I want to bring the weak to Christ. Yes, I try to find common ground with everything I can to save some. So sinasabi dito, mga kapatid ni Pablo, that we can yield, that in some way we can compromise. Ano po yung compromise na sinasabi? Hindi yung nagkakasala na nga siya, dire-diretso ka pa. Doon sa point na gusto niyong magkaayos. At hindi naman magiging kasalanan para sa'yo kung magko-compromise ka ng konti. Ibig sabihin, mag-yield ka, magbibigay ka ng space sa kanya, ng understanding sa kapatid na yon, para kayo magkaayos. Di po ba? Kasi minsan, pabalik-balik, hindi ikaw may kasalanan, hindi ikaw may kasalanan, ikaw mas marami kang kasalanan, hindi mas marami ka ng 5 ang iyo, akin, 4.5. Mga ganun mga kapatid. Pero if you yield, if you submit doon sa gitna, no, magkakaroon po ng kaayusan. Nawa ganun ang mangyari sa ating mga misunderstandings, no? Tayo mga mananampalataya, not to the point that we will compromise yung ating pananampalataya sa Diyos. Pero sa ating pong pag-intindi sa ibang tao, huwag mong ipagdiinan. Ganito kasi nakasulat sa Bible, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ka Kristiyano yun eh. Yung kapatid mo, yung anak mo, yung nanay mo. You have to yield. We have to yield. Alam mo yun? Kagaya ng sinabi dito ni Pablo. You have to compromise ng konti so that you will be able to talk. Kasi, di ba, minsan ganun lang yun. Yung listening is compromising, mga kapatid. Sometimes you don't like what they are telling you kasi hindi naman talaga tama. Pero if you are going to listen, you will be able to talk. Di po ba? Minsan hindi tama. Pag nag-argue kayo, hindi tama lahat. Hindi ka tama, hindi siya tama. Mataas na ang boses nyo. Pero, pag nakita mo, isa sa inyo ang tumahimik, magkakaroon kayo ng pag-uusap. Maganda pala yung ganun. Paalala po yun sa bawat isa sa atin. Matthew 18 verses 17, mga kapatid. Sabi dito, if the person still refuse to listen, take your case to the church. Then if he or she won't accept the church decision, treat that person a pagan or a corrupt tax collector. So ito na yung last.
nag-yield ka na ng konti, ayaw makinig, masama pa rin ang loob sa'yo, o masama pa rin ang loob mo sa kanya, dahil ayaw niyang makinig, i-treat na daw natin na pagan or corrupt tax collector. Diba? Kanina si Zacchaeus na pagkwentuhan natin, lahat ng gusto niya, pwede niya makuha, ginagawa niya. At yung mga pagan, mga worshipper ng idols, hindi gusto ng Lord. So, dapat po natin iwasan. Sabi sa Romans 16:17-18, let's read. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, Tagalog po yung inano ko para, sabi ito, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng pagkampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. So we should understand pala mga kapatid, na pag dumadating yung point na ganito, na yung mga tao gusto lang nila na mag-away-away, iwasan natin sila. Kasi hindi sila makakabuti sa ating buhay, mananampalataya, even inside the church. 2 Corinthians 3 at Thessalonians 3:6. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinibigay namin sa inyo. So ano po ba yung tinuturo ni Pablo dito sa kanila? Kung paano sumunod sa Diyos. So, tamad pala yun. Yung ayaw sumunod sa kautusan ng Lord, tamad ka sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. So you have to stay away from those people. No? Matthew 18:18-20, sabi dito, I tell you the truth. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if 2 or 3 gather here on earth, concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. For where 2 or 3 gather together as my followers, I am there among them. So mga kapatid, lagi natin itong naririnig dun sa mga nananalangin na ginagawa nilang genie ang God. 2 or 3 gathered in your name, I am there. I will answer your prayers if 2 or 3 gathered in my name. By faith, sabihin ng iba, by faith, 2 or 3, Lord, gathered in your name, sasagutin niyo po kami. Nakita po natin ang mga una na sinabi sa atin na tungkol sa pagrepent ng isang kapatid. At sinabi sa atin sa last na kung hindi siya makikinig, iwanan na ninyo siya. So that's the law of the Lord. The law of the Lord is to talk with that person privately, and then the law, yung inutos ng Panginoon sa atin, yung commands ng God, ay magdala ng witness. Ang commands ng God, kung hindi siya makikinig, ituring na nating pagano or maniningil ng buwis. Yun yung sinasabi dito mga kapatid. Na kung ano man ang maging desisyon ninyo about sa kapatid na yon, according to the commandments of the Lord, God will honor that decision. Kung halimbawa isa sa atin dito magmamatigas, and the leadership of this church will say, iwanan na natin siya. Kasi gusto niya magpatuloy sa kasalanan, ayan na natin siya. Gusto niya yun eh. If the church will decide as to what is written in the Bible, na iwanan ka na, pabayaan ka na, or pabayaan na yung nagkakasala ngayon, God will honor that. God will answer that. God will really give yung pong kanya pong pagpapahintulot sa mga bagay na yun.
mga kapatid. Pag sinabi, Lord, hindi na po namin kaya. Gusto niyang magpatuloy sa kasalanan at nakakaapekto na siya sa iglesia. Hayaan na natin siya. At hahayaan na siya. Dapat. No? Sabi dito, Matthew 6:10, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. So mga kapatid, yun po ang sinabi ng Panginoong Yesus nung tinuruan niya mga disciple niya on how to pray. Sabi niya, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. So in our prayers, in our decision, dapat titingnan natin kung anong kalooban ng Diyos. And God will honor that. God will answer the prayer at patitibayin niya yan. Sabi ng Proverbs, He will establish our plans, our decision, pagkalooban ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka po namin, O Diyos. At niluluwalhati po namin ang inyong pangalan. Salamat sa inyong pong mga salita, O God. Salamat, Lord, for repentance. For a chance, Panginoon, to repent, O Lord God. Patuloy nga po, Ama, na kayo po ang tunay na magbago sa amin pong mga buhay. Dalangin po namin na anuman po yung aming nagawang kasalanan sa inyo. Kilala niyo po ang bawat isa, Ama. May you reveal and may you continue, Lord God, na ipaalala sa amin ang aming pong mga nagawang pagsalangsang sa inyo. At Lord God, nawa ang bawat isa ay humingi ng tawad sa inyo. Humingi po kami ng tawad, Lord. Dalangin namin na naway makasunod po kami sa inyo. Hindi lamang po namin marinig ang inyong mga salita, bagkus, Lord, kayo po ang tunay na mapaglingkuran namin at tunay na malugod kayo sa buhay namin dahil pipiliin po namin, pinipili po namin na kayo ay sundin. Salamat sa inyong pagmamahal, minamahal po namin kayo, Panginoon. Patuloy na kayo ang pumilos sa aming mga buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ang Lord po ay nag-convict po sa atin na sino po sa atin ang gustong mag-repent, lumapit, magsuko ng buhay niya sa Panginoon. Pwede po ba nating itaas ang ating kamay if you wanted to really surrender your life to God? Anyone, kapatid? Amen. Salamat sa kamay na taas. Lord God, maraming salamat, Ama, sa inyong pong salita. Salamat, Ama, na nakita po namin mula po sa mga kapahayagan ng Panginoong Yesus na sinulat ni Matthew. At tunay nga, O Diyos, kayo ang Diyos na kumakalinga maging sa mga mahihina, mga bagong mananampalataya. At nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil tunay nga pong concern kayo sa amin, O God. Hindi lamang po concern, Panginoon, ngunit binibigay nyo ang taos-puso nyong pagmamahal, O Lord. Sa kapatid naming nagtaas ng kamay, sa buhay ng kapatid naming si Brother Aris, O Lord God, we pray na naman po, Diyos, ang kanya pong isinusurrender sa inyo, Father God. Lord God, You know everything about him, Panginoon. Dalangin po namin na kayo, O Diyos, ang tunay na magbigay sa kanya ng lakas ng loob, magbigay ng kaligtasan, magbigay ng kapatawaran sa kasalanan, Panginoon, na nagawa niya, O Lord God. At dalangin po namin, as you cleanse him, may you continue to guide him, Lord God, to be closer to you. At patuloy ka po niyang ibigin, Panginoon. We cannot question about your love, God. Kayo po ang umiibig, kayo pong nagmamahal sa amin ng tunay nga pong tapat, O Lord. Wala pong may compare sa inyo pong pagmamahal. Dalangin namin sa kapatid namin ito,
Tunay, O Lord God, na kayo, O Diyos, ang pumuno sa puso niya, magbigay ng pag-asa at magbigay ng inyong pong pagkalinga, Panginoon. Sa lahat ng mga itinatanong niya, mga question niya, O Lord God, we pray that you will continue, Panginoon, to answer that intimately, O Lord God, as He talks to you, Lord. Thank you so much for that love, Panginoon. At sa mga kapatid, O Diyos, na nandito, hindi man po kami nakapagtaas ng kamay, ang iba sa amin, Panginoon. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa. Dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng kapanahunan, we pray, Father God, na dumating yung panahon na tunay nga pong seryoso namin nasusuko ang buhay namin sa inyo. Lalakad kami ng tapat, pipiliin namin kayo na paglingkuran. At tunay nga pong walang babali sa pagpili namin na kayo paglingkuran, panabikan, O Diyos, na kami ay pumunta sa iglesyang ito, sa church, upang makipag-fellowship, O Lord God. There's nothing, Panginoon, more precious and awarding than to be in your presence and obey you, O Lord God. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga pong sabi niyo sa inyong salita, you honor those people and you answer the prayer of those people who choose to obey you, God. Maraming salamat sa pangakong iyon, O Diyos. May continue to bless each one, Lord, at naway patuloy na ang kanilang pakikipag-usap sa inyo, Panginoon. Kayo po ang tunay na kumilos at tumugon, O Lord God. Maraming salamat po sa inyo, Diyos. Pinupuri at sinasamba ka po namin, O Lord God. Pinadakila ka po namin, O Diyos. Sa inyo po ang pagsamba, pagluwalhati sa inyong pong pangalan. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord be gracious unto you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen.